Kay bilis na lumipas ng panahon, 20 years after na mawala ang anak ko at asawa ko ay isa na akong mas matatag na tao. Makailang ulit na termino na din na paulit-ulit akong naluklok na kapitan sa aming lugar. Maunlad na din ang pamamuhay ko bilang isang kaka. Edad ng byudo, isang araw ay may nagpunta sa barangay. Isang babae na may mga pasa at putok ang noo at bibig kasama ang 2 batang maliliit pa. Nagsasampa ito ng reklamo sa kinakasama na gumagamit daw ng bawal na gamot at nambubugbog. Awang-awa ako sa babae, napakaganda pa naman nito at magaan agad ang loob ko dito. Nalaman ko na Eloisa pala ang pangalan nito. Hiniling nito na tuluyang ipakulong ang kinakasama. Tinulungan ko ang babae na makatira sa isang bakanteng unit ng aming apartment kahit na walang down at deposit. Binigyan ko din ito ng work na maaring kasa kasama niya ang kanyang mga anak. Namalayan ko na lang nahuhulog na ang loob ko dito. Kahit pa 17 taon din ang aming pagitan sa edad. Sinuportan ko ang mag-iina ng walang hinhiling na kapalit. Ang dati nitong kasama ay tuluyan na ding sumama sa ibang babae. Bagamat nagugustuhan ko na si Eloisa ay hindi ko naman iyon sinamantla. Maraming pangarap si Eloisa para sa mga anak. Sabi pa nito, papatigilin niya ang nanay niya mag-abroad at siya na lang ang magtatrabaho. Dahil sa madalas na pagbisita ko sa bahay nila Eloisa, ay sanay na sa akin ang mga bata. At nawiwili din ako sa pagtawag nila sa akin ng lolo, kaya palagi ko silang sinasama sa bahay ko. Isang araw pagpunta ko sa bahay apartment nila Eloisa, ay natanaw ko na may kausap itong babae, aalis na sana ako nang tawagin ako nito. Oy Kap, bakit po? Wala Eloisa, itatanong ko sana yung ibang mga report na pinapagawa ko sa'yo. Ito kasi ang personal secretary ko sa barangay at sa negosyo ko na din. Saglit po Kap at kukunin ko, pumasok na po kayo, magkwentuhan muna po kayo ni Mama. Kakauwi niya lang po galing Singapore. Tuloy-tuloy naman ako papasok sa kanilang sala upang mangbigay galang sa kaning bisita na ng mga oras na yon ay kalaro ng mga bata. Ilalahad ko na sana dito ang palad ko nang bigla kaming magkagulatan. Emily, ikaw ba yan? Nakatitig ito sa akin na para namang naluluha. Oo, Kanor. Salamat naman at naalala mo pa pala ako. 26 na taon na halos hindi tayo nagkikita, Emily. Pero kailaman ay di kita. Nakalimutan. Naluha na ako, gusto sana na yakapin ito. Talaga ba, Kanor, kaya ba naging masaya ka na nagpakasal at nagkaanak sa iba? Ang tagal kitang hinanap, Emily, nasira ang buhay ko. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral at nakulong ako dahil hindi ko na kaya na nawala ka. Pero nang bumalik ako sa inyo, Kanor, may asawa ka na at buntis, masaya kayo. Wala na siya, Emily. Si Ana siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa noon pero kinuha din siya sa akin. I'm sorry, Kanor, di ko alam. Mula kasi noon pinili ko na lang ang lumayo at mag-ibang bansa para makatulong sa mga kapatid ko at mapag-aral si Eloisa. Asan pala ang tatay ni Eloisa? Alam mo ba sitwasyon niya sa nakasama niya? Oo, ginahasa lang naman at nabuntis si Eloisa ng lalaking yon at sa takot sa kahihiyan ayon nakisama na lang. Ang tatay niya, asan, hindi na ba kayo nagsasama? Tumibok ng mabilis ang pintig ng puso ko nang magsalita ulit si Emily. Hindi ako kailanman nag-asawa, Kanor, iisa lang ang lalaking minahal ko. Ibig mo bang sabihin ay anak ko si Eloisa? Tumango lang ang luhaang si Emily at ang mga luha ay kusa na ding bumalong sa aking mga mata. Kaya pala ganun na lang kagaan ang loob ko sa mang-iina. Ang akala ko pa naman ay umiibig ulta ko. Ibang pagmahal pala ang naramdaman ko, nag-iiyakan kami at nang tataka ang mga bata. Pero mas nagtaka si Eloisa ng lumbas ito. At abutan kami na nag-iiyakan at magkayakap. Kapma, ano ho ang nangyayari, walang palipaliwanag? Mabilis akong tumayo at niyakap si Eloisa. Anak ko, yun na lang ang mga nasabi ko. Nang mahimasmasan na nag-aming mga damdamin, ay doon na namin pinagtapat kay Eloisa ang aming nakaraan. Nalaman ko din kay Emily na umuwi sila ng Bicol upang doon na manirahan at doon na din niya na ipanganak si Eloisa. Noon daw nasa Bicol siya, marming beses siyang nagpadala ng sulat sa Maynila upang ipaalam ang kanyang pagdadalang tao. Pero dahil huminto na ako sa pag-aaral at di na nagbalik sa boarding house, kaya di ko na natanggap yun. Si Emily naman ay nag-stop na din sa pagsulat sa pag-aakala na natakot ako sa obligasyon. Nang pumunta daw siya ng Pangasinan, ay nakita naman niya na may asawa ako at buntis na. Kaya di na niya pinagtapat pa kay Eloisa kung sino ang tatay niya. Nag-abroad siya at iniwan sa tiyahin niya sa Pangasinan si Eloisa. Ang sakit lang isipin na malapit lang pala sa akin ang anak ko. Pagkatapos ng araw na iyon, iniuwi ko sa bahay ng magulang ko si Emily, si Eloisa. At ang dalawa naming apo. Nang malaman ng pamilya ko ang kwento ng aming pagmamahal, lahat sila ay natuwa at sumuporta. Lalo na ang mga magulang kong nagulat pa na may apo na daw pala sila sa tuhod.
Kahit medyo maedad na, ay di kami nagpahuli ni Emily, nagpakasal ulit ako, pagklipas ng 20 taon nang mawala si Ana. Magkakasama buo at masaya kami ng aking greatest love na si Emily, aking anak at mga apo. Wala na akong mahihiling pa na sa akin na ang lahat